Good afternoon, ma'am, again. Good afternoon po, Sir Dodong. Oho. Good afternoon, sir. Good afternoon po, pati po sa mga viewers ng Listag in Action. Good afternoon po sa inyo. Okay. Diba? Sabi ko sa inyo, gwapo at saka ang ganda ni ma'am, oh. Oh, at saka si sir. Okay. Una sa lahat, ano po yung IPIUS? Kasi kanina sabi ko IPIUS. Pero off the air, nag-uusap kami ni ma'am Ida, sabi niya IPIUS. Bakit ano po yung IPIUS? Saan galing po yan o paano nagkaroon kayo ng pangalan na IPIUS Logistic Corporation? Yung pangalan po galing po siya sa Greek word po na strong. Strong. Mayroon yung ano eh. Pero IPIUS. Yun, oh. Kasi sa Greek word Iphis, parang siya isang anak ng mga Greek mythology nung panahon na yun. Ang galing ninyo, ha? Iphis Logistic Corporation. Okay. Unang tanong natin. Paano kayo nagsimula? Yan ba ay nabuo nang kayo ay mag-asawa na o magsyuta pa lang? Paano po ang IPIUS Logistic Corporation? Technically, parang family po siya kasi simula lolo ko po, inspector na po ng barko. Yung dad ko po is examiner sa customs. Tapos, tinuloy na lang po namin na kami naman po nag-private na lang po, hindi na po kami nagtrabaho sa government. Ang dad niyo po ay naging Retired customs examiner. Examiner po ng customs. Nung panahon ni Morales na naroon ako eh. Kaibigan niya po si Commissioner Morales. Isa ako sa mga ni Commissioner Morales sa media. Si Sir Aceron. Sir Marius. Marius Aceron, tsaka si Bani. Yes po. Sir Bani po. Ngayon po, collector po siya sa Iloilo. Yes, Okay, ang IPIUS Logistic Corporation, ano po ito? Lahat po, air, water, land, ano po? Paki-describe lamang po, ma'am. International Freight Forwarder po. Siya. International Freight Forwarder po sa panahon ngayon, ma'am, nagdumaan tayo sa pandemya, di ba? Tapos ngayon, kahit papaano, nakaka-recover na po tayo. Doon ho sa tatlong nabanggit natin, hipapawid, lupa at saka sa tubig, ano po ngayon ang magandang kita? Saan sa tatlo? Actually po, ang logistics naman po is pandemic proof talaga siya. Kumbaga, continuous business lang po talaga kasi ang logistics naman, di naman po siya mawawala talaga sa parte ng araw-araw po ng tao. So, nung nagkaroon naman po ng pandemic, hindi naman po kami ganun yung business namin hindi naman ganun tinamaan kasi po yung shipment ng mga regular clients namin ay dire-diretso lang. Opo. Ito ba'y kasi parang family corporation ito, di ba? Opo. Kayo talaga ang may-ari na ngayon? Yes po. May mga na-encounter ba kayo na, ano pinakamatinding na-encounter kayong mga pagsubok po? Dito ho sa inyong negosyo. Siyempre, dumadaan tayo sa ganyan. Opo. Bali, basically po, nag-start po talaga kami mag-asawa as a customs brokerage firm kasi po, graduate po ako noong 2012, tapos nakapasa din ng right away ng license customs brokerage examination po. So, yun, practice po namin yung profession namin. Then, parehas kayo? Customs broker? So, sa galing, no? Sa customs brokerage po, may mga times po na nahihirapan kami sa pag-release ng cargoes, pero dire-diretso pa rin naman po. Kumbaga, nalalabas po namin lahat ng mga shipments ng clients namin. Kahit na sabihin na natin, dumadaan ng mga sa butas ng karayon. Kailangan po talaga kasi ilalabas po talaga namin. Kahit languyin po namin yung dagat, makuha lang container nila, sir. Ilalabas talaga namin. Tama po yan. Kaya nga, pagkaganyan po ang mentalidad ng isang
kagaya ng inyong negosyo, Opo. pagkakatiwalaan kayo. Yes, po. Hindi na kinakailangan na sabihin ho ninyo, dito kayo sa amin. Opo. Di ba? Nasa ano yan, nasa trabaho. Yes. Okay, sabi ho ninyo, family corporation po ito at ito po ay sabihin na natin na kayo pong mag-asawa ang nagpatakbo. Paano ninyo masasabi sa mga nakikinig sa atin ngayon? Mas maganda ba na partner, mag-asawa o ibang tao? Oo. No. Kaya kasi siyempre, mag-asawa kayo, magkamamaya maaring may gusto si Ma'am Ida na ayaw naman ni maapektuhan yung inyong relasyon. 'Di ba? Ito usapan para ma-share natin sa mga nakikinig sa atin. May pros and cons siya, pero mas marami yung para sa akin yung cons Oho, kasi minsan nadadama yung personal yung buhay kasama Correct, sa tama. trabaho. Kaya mas mahirap idaos, pero nasanay na kami kasi mga 5 or 6 years na kaming magkasama sa trabaho. Medyo nasanay na lang po. Nasanay na lang. Pwede ninyong i-recommenda na, kayo, pag gusto niyo magnegosyo, mas mainam kayong dalawa mag-asawa, mag-partner sa negosyo, pwede ninyong i-recommenda yan, Possible naman talagang, Okay. Possible naman din po yung outcome na maging successful as a business partner yung dalawang mag-asawa. Kasi nandyan yung pag-care sa trabaho, di ba? Saka unang-una, ang advantage mo dyan yung kasi pag mag-start ka ng negosyo, ang pinakaunang mo dyan yung pera. Kung ka-partner mo ay asawa mo, alam mo hindi ka lolokohin sa Correct. Lalo-lalo na sa customs. Yes po. Di ba? Okay. Dalawa. Yes po. Sabi nila, natural, mayroon diyang competition, di ba? Yes po. Marami hong mga forwarders, mga kagaya ng negosyo ninyo, na sabihin na natin maaaring reliable din. Ngayon, pag halimbawa ako isang magpaparating at yun ang negosyo ko, magparating ng kung ano-anong mga imported. Paano ninyo sasabihin na kakaiba yung inyong Epios Logistics Corporation sa iba pang mga the same business? Yung sa amin kasi medyo starting kami, so ngayon medyo onti pa client namin. Nahanso namin lahat, hindi katulad ng ibabato na lang sa mga tao nila. Talagang kami pati may-ari po, kami po ang nag-aasikaso. Yes. 24/7 monitoring. Walang tulugan na trabaho po ito. Kaya babalik ako roon, mas mainam talaga mag-asawa. Siguro advantage yun. Kasi unang-una, sabi ho ninyo, talagang tinututukan ninyo yung inyong mga clients. Yes. No. Okay. Magparating na kayo. Ako na nagsabi. Sa mga siniservisyohan ninyo, sa ngayon, anong madalas dumating? Ang paparating yung via sea o via air o via land? Si po ang namin ang 70%. pinakamadami. Sea cargo po ang Cargo. pinakamadami. Ano madalas yung nakakarating dito? Usually Yung Raw materials. raw materials from China. China. Nako, mayroon pa namang anong feeling nyo ngayon na some of our senators ay para tayo kasi realidad naman ito some of our senators ay nagsasabi na i-boycott natin yung mga produkto ng China. Anong nararamdaman ho ninyong mga negosyante, lalo na yung trabaho ninyo na isa sa mga pinagkukunan ng mga sabihin natin, epekto galing sa ibang bansa, sa China in particular? Para sa akin, hindi rin naman po kaya i-boycott ng gobyerno natin kung para sa akin lang. Kasi grabe po tatamaan ang ekonomiya natin yan. Kasi pag sa ibang bansa po tayo kumuha, medyo mataas po ang cost of production doon, lahat-lahat. So pag dumating dito sa atin, mapapatungan pa ng binayaran na tax ng mga importer. So magmamahal lalo ang market. So possibly. May punto ka. May punto ka dyan. Dito pa lang sa announcement pa nga lang na sabi ng ilang mga senador,
i-boycott natin. Doon pa lang, marami nang kinakabahan. Katunayan, mayroon pa nga sabi nila, bibili na ako ng ganitong gamit kasi baka bukas makalawa, tataas. Di ba? Sabagay, tama po kayo, sir, saka kay ma'am. Okay, ang Ephios Logistic Corporation, gaano na po ito katagal? Ilang taon na po? Si Ephios po, basically nag-start po last year. Pero nag-start kami mag-asawa since 2016 pa po. Nung As a brokerage customs po. brokerage. Pero yung In-expand po kasi namin. Kumbaga, in-upgrade forwarding namin po. siya from customs brokerage firm Oo. to a freight forward. Logistics. So, right. Okay. Ibig sabihin talagang nagsimula kayo Yes, dito sa ano. Yun nga sabi nila from A to Z, ibig sabihin yan, maalam kayo sa, hindi kayo mapapaikot. Talagang Yes, galing po sa bata. Oo, okay. Kasi nung panahon nga po nung sinasabi nyo ni Commissioner Morales, namamasukan po ako messenger sa isang forwarding po nun. Oh. During that time also, nung panahon ni Commissioner Morales, si Commissioner Morales din ay isang heroes from Yes, the rank. from clerk po. Yun, alam mo yun kasi matagal na po kayo diyan. During that time, isa ako sa mga media handler po ni Commissioner Morales during that time. Kaya kahit pa paano may alam din po ako diyan sa loob ng customs. Okay, maganda sa katulad sa inyong negosyo na all-in-one na. No po, Di ba? one-stop shop. Oo, one-stop shop. Ito po ba may kakayahan po ba ang Ephios Logistics sa ganung pamamaraan ng negosyo? Yes, ganun po yung ina-offer namin service from Okay. warehouse ng shipper hanggang hanggang maload siya sa vessel or sa airplane, hanggang sa pag-clear sa customs dito sa port of destination, hanggang sa warehouse na po nila, as in door-to-door po yung service namin. Okay. Ibig sabihin, meron din po kayong mga tagadala. May tracking company kayo? Yes, may tracking company po kami at meron din po kaming counter agent abroad. Worldwide po, sir. Ang babata nyo pa. Opo. Ang babata nyo pa, pero ang lawak na ng inyong negosyo. At mga ilang years pa lang kayo? 4 years? 5? 6? 5 years? Tinanong ninyo. Pagmamalaki po natin yan, yung mga ganyan. Kaya pala, kayo ay ginawaran po ng Philippine Finest Business Award and Outstanding Achievers Awardee ngayong 2023. Yes, Kaya pala, La Visual Corporation, hindi kayo nagkakamali. Pwede po bang mag-thank you sa kanila, sir? Sige, go ahead. Partner namin yan. Opo, maraming salamat po sa Philippine Finest Business Awards saka kay La Visual Corporation. Binigyan po kami ng opportunity na mag-guest po ninyo, Sir Dodong, sa Media House Express po. May Hashtag in action. Yes, partner namin yan. Kaya okay lang, kahit nabanggitin pa natin ng banggitin yan. See you po on September 8 sa Hexagon Events po. Yung awarding po. September 8. September 8 po sa Hexagon. Punta Quezon kayo City. ron sapagkat isa rin po kami sa mga awardees. Okay. Kahapon, saka nung makalawa, nung makalawa, pagyayabang ko na rito, hindi ko naman sinasabi yun, kahit sa mga balita po ng inyong lingkod, saka makalawa po, nakatanggap kami ng award from DOST PhilSA. That was Tuesday, at saka kahapon naman, nakatanggap kami ng award sa Century Park Hotel. Yan naman ay sa World WCIA, World Council. Na kung saan isa po ang aming ang MHE sa mga binabigyan po ng parangal. At sa A8, Opo, September 8. Oo. At sa Kasama kayo? Hexagon Events, yes po. Magkakasama pala salamat tayo. po sa Philippine Finance Business Awards para sa paggawad po sa mga young entrepreneurs like us po. Sa pagkilala po sa amin. Maraming salamat po. Okay, alam niyo po, Ma'am Gita at saka Sir Manuel, kayo pong dalawa ay magiging isang huwarang ehemplo ng ating mga kabataan para magnegosyo. No need to go abroad kung kaya rin lang naman Yes dito, po, di ba? opo. Di ba? Maring mag-employ pa tayo ng mga dayuhan.
Di ba? Okay. Saglit lamang mga masugid namin taga-subaybay. Magbabalik po ang Bistag in Action pagkatapos lamang ng ilan sa mga mahalagang palaala at pagpapakilala ng ating himpilan. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Bistag in Action, paglalahad ni Dodong Alan kung ano ang nasa likod ng mga balita. Bistag in Action, mga kaganapan sa ating bansa, sisilipin, uuriratin at pupunahin. Dito lamang sa Media House Express. Narito na si Dodong Alan sa Bisayang Tagalog o Bistag in Action. Okay, balik tayo rito sa ating palatuntunan, Bistag in Action sa Media House Express. At yung ating mga panauhin para sa mga kabubukas pa lamang sa kanilang mga Facebook at sa YouTube at iba pang platform ay sina Ma'am Ida Marie Ceciliano Vargas at ang kanyang commander, asawa, si Sir Manuel Vargas II. Okay, balik tayo rito sa ilan sa ating mga katanungan pagkatapos lamang ng pagbati po sa mga nakatutok sa atin via FB. Si Eve E.M. Aquino. Tama ba yung pag-pronounce ko ng inyong pangalan, ma'am? Cheche Galvez, salamat po sa inyong pagtutok dito. At ganoon din po, binabati natin si JCM, si Boboy. Oy, si Boboy. Nanonood din po sa mga oras na ito. Si Boboy, mas mainam siguro yung Joy Easton Cruz, si Mercy Rodriguez, salamat po. At ganoon din po si Rosalie Gomez, good afternoon. Ito lamang po yung mga haring makasali sa amin kahit na maraming nanonood at nakikinig sa atin. Yun, may hello, hi man lang, o di kaya may babatiin. Rosalie, ganun din po si IB at saka si Ronel Batigas. Maraming salamat po. Sandali. At pwede bang diyan na lang isulat ano nyo dyan kasi medyo dito sa akin. Marami ba? Sige, wag na lang. Wag na lang. Basta sali kayo, basta kayo mayroong hi and hello lamang. Kahit papaano, ganoon na lamang po. Yun na lang pinaka-passes ninyo. Okay, balikan natin dito ang ating mga panauhin sina Ma'am Ida at Sir Manuel. Okay. Kayo po ba, ma'am, medyo personal ng konti. May anak na kayo? Yes po, 4 po. 4. Batiin naman natin yung ating mga sila po ay sila? Si Andrea, si MM, si Pierre, si Port. Port, Nanonood Pierre. sila ngayon. Grabe, Port, Pierre, ano pa isa? Andrea. Manuela. Manuela. Nanonood po sila ngayon. Nanonood po. Hi. Hi to my family and Team Ifios. Okay. Hi. Dito po si Mami at saka si Daddy. Okay. Balik tayo rito. Malaki ba ang punan? Punan ng Nung dyan po talaga kami nag-struggle nung simula dahil
talagang halos lahat po ng importer is hindi po nag-a-advance ng payment. Talagang pagdating po sa warehouse, tsaka po talaga makakasingil sa kanila. Oo. Terms po talaga. Mm-mm. So, meron naman pong nagbabayad agad kasi nagpapakilala ka. So, basically, wala pa silang tiwala sa iyo. Kaya kailangan dalhin mo muna yung cargo nila sa kanilang bodega. Kaya medyo mahirap po ang pagpupuhunan po dyan. Mahabang PC. Kaya kailangan talaga mahaba-haba ang tali mo kasi pag hindi, kapatid yan. Yes po. Oo. Sabi ho ninyo kanina, mayroon ho kayong parang tracking, ano ho? Yes. Kamakailan lamang po nagpahayag ang Aktoo, Yes. ano ho, yung grupo ni Mary. Ma'am Mary Zapata rin, yung sa aduana. Yes po. Sabi ni Ma'am Mary na medyo nahirapan na sila dahil sa una, tumaas ang crudo, oil products, tapos tagtaas din ng ano sa mga toll gates, ano ho, sa NLEX. Kumusta po? Ano po ang stand naman ng inyong negosyo ng EPU's Logistics Corporation? May tracking company rin po kayo? Since may sarili po kaming regular clients and shipments, so yung mga container nila, kami po mismo yung nagkakarga. So basically, affected po kami sa pagtaas ng lahat ng bayarin. Pero kasi mas prioritize po namin ngayon yung clients. Sarili po namin clients. Hindi naman po kami dahil sinasama na lang namin siya sa package namin sa kanila sa releasing. Okay, oo. Tama ho. Narinig ko naman po yung sinasabi nyo, yung sinasabi nga nila Ma'am Mary. Alam ko, wino-workout na rin po nila na yan para magtaas po yung... Kasi sila Ma'am Mary po, talagang sila yung grupo ng tracking na nagkakarga nung mga nung mga nagpo-for hire sila sa mga sa mga... Kilala rin niyo pala si Ma'am Mary. Yes po. Opo. Sa commercial na sila. Tsaka alam ko, wino-workout naman po nila ngayon yan. Ang kinagandahan lang po kasi namin, kaya naging door-to-door, kasi sa amin po lahat, sa amin yung sa abroad. Pagdating po dito, sa amin din. Kaya talagang 24/7 monitoring po kami Hindi po kami nagpapa-hire ng truck namin. Opo. Yung mga importer lang rin po namin ang gumagamit po sa amin. Ng mga truck po namin. Sa importer and exporter. Importer and exporter po. Tapos, di ba sabi nyo, ingat kayo na mag-promote ng, kung magbanggit, di ba? Kasi may instruction sa inyo, pero sabi ko, piso kayo. Kasi, pagka ganyan po, ang mga sinasabi ninyo, malaking tulong po yan sa ekonomiya ng ating bansa. Mabilis ang takbo ng negosyo, siyempre, magiging mabilis din po ang usad ng ekonomiya natin. Yes. Kung nateteng ka dyan, nabibitin dyan sa puerto, malungkot na balita yan. Yes po. Okay, nagkaroon minsan, dahil medyo may katagalan na rin po ang inyong negosyo, nagkaroon po ng mga problema, may kaugnayan po sa pag-unload noon sa kaya yung port congestion po. May port congestion na anong naging stand naman ng inyong grupo, ng inyong negosyo? Kami po nung panahon naman po ng congestion, talagang wala ka po magagawa. Lahat naman po talaga apektado dahil hindi po naging maganda yung paglabas at pagpasok po ng mga barko. Wala naman pong may gusto nun sa gobyerno natin. Kaya lahat po na nakikita ko po, nagmi-meeting naman po yung Philippine Ports Authority at Customs para maano po yun. Lahat naman po, para masolve yun, lahat naman po ng mga importer at mga negosyo po talaga nun. Affected po sa pangyayaring walang may kagustuhan. Sa panahon ng pandemya, kumusta? Ano po ang ginagawa ho ng EPU's Logistics? Tuloy ba yung inyong... Yes po, continuous operation po kami. Kasi parang kasama tayo sa... may ID po kami nung IATF po. Nung IATF po. Basta parang necessity. Kailangan. Yes, necessity po. Necessity. Kailangan po ma-release yung mga needs. Correct. Anong mga pinarating ninyo during that time? May face mask na. Face mask. So, face shield. Importante yan. Face shield. Face shield. Okay. Magpa-raffle tayo. Ano? Pwede. Nakalagay na? Okay na? Sige, subukan natin. First,
winner, tingnan natin, courtesy po of EPIOS Logistics Corporation. Oy, ako'y natutuwa pag may mga bisita kaming mga galante. Okay? Kasi pati yung ating mga nakikinig po na mga masugid na taga-subaybay ay nabibiyayaan din. Sabi nga nila, it's better to give than to receive. So, di ba? Kaya mamigay ho kayo. Tanggap na lang kami ng tanggap. Okay. Nandiyan na ba? Sige. Ayusin niyo muna dyan. Okay, ulitin natin ang ating mga panauhin, walang iba kung hindi si Ma'am Ida Marie Siciliano Vargas. Siya po ang CEO and founder ng EPIOS Logistics Corporation. At ganoon din po si Sir Manuel Vargas II, siya naman ang VP and co-founder. At sila po dalawang mag-asawa ay mga successful businessmen. Kaya sabihin na natin na yun hong kanilang negosyo ay nakakatulong po ng marami. May employment at pati na sa ating pamahalaan. Kaya po nagawaran po sila ng Philippine Finest Business Award and Outstanding Achievers Award 2023. Nagawaran po sila niyan. At La Visual Corporation. Tama, yes, no? po. Okay, tingnan natin. Pwede na ba? Ha? Pagka hindi pa, sabihin mo lang para gawin na natin 1,000. O dadagdagan ko na 2,000 na. O plus 2,000, 4,000 na. Okay, oras natin 39 na minuto na makalipas sa ika-4 ng hapon. Gaano karami po ang mga kawani natin diyan sa EPIOS Logistics Corporation? Meron po kami 15 employees. 15. 15 employees. Oh, buwan-buwan pinasasahuran 'yan. Di ba? Saka sumusunod tayo sa mga di ba, mga batas. Yes po. Alam mo si Sir, parang familiar, parang nakikita tayo doon during that time. Yes. Parang nakikita Saka tayo. OJT rin po ako dati sa IIPD po. Yes. Kasi ako, lamang rin ako lamang customs during that time. Kaya araw-araw nandoon po tayo. Nung bypass si Tangkad, kaya mas Tangkad, Azeron, yung Customs Police Chief. Hindi ko po siguro inala si Tangkad. Tawag namin Tangkad. Ano ni Marius yan? Si Tito. Sir Hill po, yung Tito ni Tito ni. alam ko na po, kilala. Kilala mo na? Yes, Kilala mo na. Kasi sabi ko sa'yo, parang familiar yung mukha mo sa akin. Sabagay, paras tayo gwapo. Yun. Okay, gaano karami ang kahalintulad na negosyo dyan sa customs ngayon? May idea kayo? Hindi po Pero tayo napakarami, di ba? napakarami po. Oo, marami yan. Kasi, Pero mas marami po doon, may mga fly-by-night po doon, mag-ingat rin po mayroon sila. din. Marami Tama. po cases na naloloko na importer. Ingat kayo. Sa EPIOS na lang kayo. Hindi kayo magagancho. Okay, tingnan natin. Unang winner, 500 pesos courtesy of EPIOS Logistics Corporation. Okay, pwede na? Start na tayo? 2, 1, go! Sino kaya ang maswerte? Cristina Aguilar. Oops. Cristina Aguilar, palakpak. Malabang palakpak. Ayun! Ano sabi niyo palakpak Okay, Cristina Aguilar. First winner po tayo. Hoy. Muntik-muntik na yung kilala ko yung isa katabi. Salamat po, Christina. Pag-send mo lang yung inyong GCash number. Yes po. Papadala mismo ni Ma'am. May Ma'am Ida sa inyo. O pwede rin si Ma'am Ida padala rito sa akin para hindi malaman yung number mo. Di ba? Baka maya manghingi sa'yo. Hindi ano lang yan. Joke lang yan. Okay, po pwede rin dito sa amin na lang. Another winner. Isa pa. Bago tayo patuloy. Oras natin, 42 minuto na makalipas sa ika-4 ng hapon.
1, 2, 3, go! Okay, tira natin kung sino po ang susunod na mananalo rito. Oops! Lumampas doon sa kaibigan ni ay si Belyika Faye Zinatram. Oy, Belyika Faye B. Sinatram. Another 500 pesos. Wala pa akong yung mga kakilala ko at mga kaibigan ko hindi pa po nananalo sapagkat hindi namin isinali. Kasali kayo Lahat to sinali natin. Okay, mayroong may advice. Okay. 10 lucky winners of 100 pesos, 2 lucky winners of 500. Okay? Ano? 10 lucky winners of 100 and then 2 lucky winners of 500. Nauna na yung 500. Sino Obo. nag-advise nun? Kasi love visual. Ulitin natin. Pwede pakisulat yan. Para malinaw. Kasi baka mamaya mag-abuno ako 10 lucky winners of 100 pesos. Okay. 2 lucky winners of 500 pesos. Yung unang dalawa, ano yun? 100 yung unang dalawa? Sinabi ko ng 500 Wala na. Wag na. 500. Baka mamaya puntahan ako dito at sayang, hindi nyo sinabi. Oo. Hindi nyo sinabi. Sige, tuloy natin. Ilan pa? So, swerte nung dalawa, tagpa 500, next 100 na lang. Sige, tuloy natin kasi marami yan. 10. Okay, go. 1, 2, 3, go. Okay. Bilisan natin. Nops, ang nagwagi ay si Mariza Alcantara. Pero hindi na masyado excited si Marisa kasi 100 na lang. Abunuhan na lang kaya ni ano. Okay. Another 100 pesos. Go. Okay. 1, 2, 3, go. Dalawa. Pangalawa na po yan. 10 po. Okay. Oops! Mark Cabañez. Ang swerte naman ng mama taga PLP o pamantasan na lungsod ng Manila. Karating-rating lang dito. Siya ba naka-online ka? Sigurado ka maya na kailangan naka-online. Okay. Another 100 pesos. Okay. Muntik-muntik ka ng labiswal. Kasabang labiswal doon, nakita ko wave na yung paglabiswal Ay! Gihia Cruz Buenaventura. Sige, bigyan natin. Ma'am Gia, ay nanalo ka. Pero malas mo kasi 100 na lang. Ikaw nagsabi na tagwa 100. Okay. Another 100. Sige, panglima. Okay, go. Pangapat pa lang? Sige, isa pa. Galvez. Galvez. Okay, isa na lang. Pagkatapos Q&A na naman tayo. Okay, go. Sino? Joy Ison Cruz. Okay, maraming salamat sa mga winners. Congratulations. Ibigay nyo na lamang po ang inyong mga GCash number at kami na po ang magpapadala sa inyo later on. Pagkatapos ng programa, isa-isahin na namin yan, ipadadala ho sa inyo. Okay, balik tayo rito sa ating mga panauhin kina Ma'am Ida at kay Sir Manuel Vargas. Okay, sir, sa air, water at saka land, ano ang pinaka magandang bihikulo o pwedeng para makarating kaagad dito at saka saan galing? Sa halimbawa, galing China, ano po ang pinaka usually nga ginagamit natin? Air, sea or land? Wala naman land siguro.
Hindi, usually po, pag China po talaga, via sea po eh. Kasi Via sea. maramihan, sabay-sabay Kasi po. sea talaga, hindi, walang ano. Bihira rin po yung air na ano, kasi bultuhan po talaga dumating ng China. Oo. Magpaparating din kayo ng mga tiles, gano'n. May mga client po kami na nagpaparating nagpaparating. po nun. Kami po nagre-release po. Oo. Mayroon din pong nagpaparating sa inyo ng drugs. Ay, naku po. Hindi. Alam ko naman, bawal yun eh. Bawal na. Bawal yun. Nako, pag kayo ng natin, pare-paras tayo dito mapasasara. Ang kinagandahan din, sir, nung company namin is before magparating si client, importer or exporter, binibigyan po namin siya ng free consultation. Yun po yung isa sa mga services namin. What do you mean? Free consultation? Ina-explain po namin sa kanila na hindi basta kung magpaparating po kayo, mag-aangkat kayo from ibang bansa, hindi siya basta-basta. Unang-una sa lahat, kailangan mag-secure ng import permit at saka mga other permit, Yung lalo na company kapag po nila, regulated. dapat accredited po ng Bureau of Customs po. At saka kung yung commodity po nila ay sakop ng Mga pagkain po, regulated, lalo ng FDA, mga ganun. Yung mga wood, ganun kailangan kasi. may DNR po Kailangan siya. mag-secure po siya ng certain permits. Yes. So, Yung, ano ba yun? Dito sa atin, pinoproseso o doon pa lang from port of origin? Dito po. prior arrival po, Oo. kailangan po, Kaya- naka-secure na tayo ng Naka-secure permit. na sila. Permit. Yes po. Doon sa counterparty nyo, sa Sa let's say China, kasi madalas China naman. Tapos, yung counter agent, partner agent naman po namin, yung nag-arrange abroad. Doon sa ibang bansa. Opo. Sila po yung nagsesecure ng mga permits. doon po. May, naalala ko noon, mayroon niyang, nung buhay pa si Bobby Dacer, yung, Yung Dacer Sorbito ko eh. oo, hindi yung buhay pa siya, mayroon yung, yung parang, yung, bago, kaya kukunti lang daw doon ang nagkakaroon ng sinasabi nilang smuggling kasi mayroong nagche-check Saan po nagche-check po? sa point of origin. Kami po, hindi naman kami Hindi kayo Lahat po ng nasa Oo. dokumentong pinadala nila, pag binuksan, ayun rin naman po yung nandito. May pagkakataon na ba, pwede bang tanong ko sa inyo, may pagkakataon ba na na alerto ng inyong Yan po ang namin. Ano po kami dahil talagang bago pa lang in-inquire sa amin, talagang inaayos na po namin lahat. Ito po ang kailangan, lahat ng permit. Inaano po namin sa kanila kaya hindi pa kami nakakatikim po nung masalimot na alert na Kaya, po. swerte po ng mga client namin kasi talagang hands-on po kami. Nakalimutan ko pangalan ng inyong company. Anong pangalan ng company niyo? EFIOS Logistics Okay, Corporation okay. po. Kaya- I can follow. Oh. Okay, pwede ba another 5 kasi may 10 minutes na lang po tayo. Last na lang, maliban lamang kung dadagdagan ni Ma'am Ida. Okay. Another 5 winners. Tagwa 100. Sige. Mukhang magsasalita sa si Ma'am eh. Sige, go. 3, 2, 1. Okay. Oy, bakit 3, 2, 1, go. Okay, tingnan natin kung sino na naman. Yan po ay walang daya. Opya. High Love Barakia. Kanino yan? Kilala nyo? Anak ko dyan. Ba? Okay. Las Piñas. Hindi pwedeng i-wait. Sige. Mula dito yung nanalo. Okay. Another. Pangalawa yan, di ba? Sige, pangalawa. Go! Okay, kasalukuyan pong umiikot ngayon ang ruleta ba yung tawag dyan? Ay JCM. JCM. Para mabilis po yung pagtanggap po ninyo, ngayon pa lang, i-send nyo na po yung inyong mga GCash number. Para bago po sila umalis dito, ay napadala na po kayo. Anyway, kami rin naman palang papadala. Okay, pangatlo. Next. Okay, tingnan natin. Nasali ba yung lahat? Baka mamaya hindi na isali yung humabol. Baka mamaya may humabol dyan. Okay, sino?
Zinaida Campos, Ribamonte. Oo, si Zinaida. Isa yan sa mga madalas na nanonood sa atin. Yan, Ma'am Zinaida Campos, Ribamonte. Ano ho? Yan ang gusto kong manalo. Yung mga talagang Suki. No? sukiyaki na. Pero nanalo rito, yung mga ngayon ko lang napapakinggan ang pangalan eh. Okay, last two. Okay, tingnan natin. We have 8 minutes pa. Okay, Paul Simon Bolaños Dasilio. Maraming salamat po. Pag ito po pwedeng GCash, po pwedeng load. Mamili kayo sa dalawa. GCash or load. Po pwede ko kayong padalhan. Sa akin na mismo. Ako na mismo papadala sa inyo. Okay, GCash or load. Okay, next. Pang-apat. Pang-apat na ba? Last one. Okay, pang-apat. Sige. Ano yan? Last one. O, sige. Go. Last one. Opya. Okay. Geraldine de la Cruz. Sayang daw. Okay. We have 7 minutes. Okay. 7 minutes. Ito naman, dadagdagan natin ng another 5. Pwede ba? Ma'am, 5. Pero, hindi. Okay na. Okay na. 500. Isa lang. Tigtindigan dito. Sabi ko 500. Courtesy naman of Bistag in action. Okay, kinakabahan ako. Ako kinakabahan. Ano ba to? Sige, 3, 2, 1, go! Sino ang mananalo? Another 500 pesos! Opya! Ay! Nay Saret! Ako namin sa office yun na. Nanalo! Ano ba? Wait ba? Hindi, congratulations, Nay Saret, nanalo siya ng 500. Sigurado nagdulundagan dyan doon, sa opisina. Sa EPIOS Logistic Corporation. Maraming salamat po sa inyo, ma'am, at mabuti na pasyal kayo rito, sir. Thank you, Sir Dodo. Yung parting words natin. Kasi yung inyong award ay hindi ho basta-basta. Kayo isang ehemplo ng mga negosyante at magne-negosyo pa lang. Kung baga sa yung mga kabataan natin na pag-asa ng bayan, magiging ehemplo po kayo. Ang babata nila pero mga milyonaryo na po. Okay, Ma'am, ladies first. Ma'am Ida. First of all, I want to thank Philippine Finest Business Awards for giving credits to young entrepreneurs like us po. Maraming salamat po. At Sir Dodong from Bistag in Action Media House Express for letting us guest here po. And kay Love Visual Corporation po. Maraming salamat po. Sir Dodong, ko na rin po na. Sige. For booking and inquiries po, please like and follow our Facebook page, EPIOS Logistics Corp po. Maraming salamat po. Okay, yan, sir. Yun din po, magti-thank you rin kami sa Philippine Finest Business Awards po and sa inyo po, Sir Dodong Media House welcome. Express. Ayun lang po, maraming salamat po. Okay, ulitin mo yung sinabi ni ma'am ng panghuli, yung saan kayo maaaring mahanap po, saan Yes po, sa Facebook po, please like and follow po, EPIOS Logistics Corporations. Pwede po kayo mag-message doon at 24/7 po ang may nagre-reply po doon sa page namin sa inyong mga booking and forwarding, import and export inquiries. Ay doon lang po kayo mag-message. Okay. Follow rin po kayo sa amin, ha? Yes po. Follow rin po kayo sa Follow Media rin House po, Express. Media House. See you Bistag ulit, Sir Dodong, Oh, on September see you. 8 at the Hexagon Events para po Yes. sa Philippine Finest Business Awards. See you po, ma'am, at saka Sir Manuel. See you po. Okay, dito po nagwawakas ang isa na namang kabanata ng Bistag in Action. Kakaiba po, at hindi komentaryo. Sa araw ng Lunes, may panauhin din po tayo. Another group, hopefully, na mayroon din mga ganito. Natutuwa ako sapagkat mayroon mga parapol. Kasi marami hong natutuwa rin yan O, diba? Kahit na paload-load lang. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-participate sa atin. Better lucks
luck next time. Better luck next time. Ano po, yun hong mga hindi ho nanalo, basta hindi siguro ninyo kailangan. Doon sa mga nanalo, Congrats. kailangan ng mayroon kayong panauhin, mayroon kayong empleyado doon na nanalo, di ba? Ma'am, congratulations. Taos puso po yan, galing kay Dodong Alan. Ano ho. Okay, maraming salamat po sa pangalan po ni Joel Raimondo, Benjo Panganiban, Mervin Corpus, at siyempre yung ating mga graduate na yan sila, yung mga PLP students, engineering students, ECE. Maraming salamat sa inyo. Pasyal lang sila rito dahil kumuha ng mga clearances, pero tapos na po sila rito sa atin sa OJT ng Media House o sa Media House Express. Ako naman si Dodong Alan Afable Oblero ng Media House Express, kauna-unahang internet TV radio sa Pilipinas, nagsasabing ang kapangyarihan ng Estado ay nanggagaling sa atin lahat. Kaya dapat tayong makialam. Inyong napakinggan ang Bistag in Action ni Dodong Alan dito sa Media House Express. Hanggang sa muli,